Kung sa Pilipinas bumabaha ngayon dahil sa bagyo, abay dito po sa FIDE World Cup 2025, bumabaha ng upset. Opo, ang dami nang nalaglag na top seed. Round number 2 pa lang, abay laglag na po si Grandmaster Wesley So, Hans Mokniman, Yanya Pomiachi, sila ni Halsarin, sila Chit Baratam. Abay nung round number 3, grabe talaga. Nalaglag si Gukesh, Anish Giri, Abdo Satorov, Mamedyarov. Grabe, nagpedosib, mga nag-uwian na. Laglag sa round number 3. Sa ano pa lang yun, standard event. Ngayon, nagkaroon ng tiebreak eh. At sa tiebreak, abay, nakapila dyan yung idol ko na si Daniel Dubob. Pag si Daniel Dubob nalaglag, hindi na ako manunood ng FIDE World Cup 2025. Hindi, joke lang. Halos lahat ng gusto kong panoorin, nag-uwian eh. Eto na lang si Dubob ang natitira. Ngayon, sa sobrang excited ko, abay hindi live stream ko pa yan kahapon. Hindi ko nga lang natapos. Ang nangyari po kasi kay Dubob, natabla yung dalawang standard. Ngayon yung first 2 rapid game, yung 15 minutes plus 10 seconds increment, abay natabla na naman yung dalawang sunod. At ang weirdo po ng pagkatabla, dahil nag-offer draw lang very early in the game, tinabla. Alam niyo kung bakit ginawa ni Dubob yun? Kasi sabi ko, nakaka-disappoint naman. Hindi ganyan yung Dubob na pinapanood ko lagi. Yung Dubob na pinapanood ko, puro sacrifice yan. Kaya nga ginagaya ko yan, Daniel Bugbog eh, di ba? Anyway, eto na. Pang third game na po ng tiebreak. Ang time control dito, 10 minutes plus 10 seconds increment, bumaba na. Anong nangyari? Papakitaan kayo ni Dubob ng mga totoong maladubob na tira. Puti po si Dubob, nag-ipot po siya. Sinagot po yan ng E5 ni George Mayer na sinagot ng Knight C3 lang. Pagka Knight F6, Bishop C4. Grabe. Ito po yung tinatawag nilang Biene. Vienna, Polk Beer, Stanley Variation. Okay? Ang common talaga dyan, Bishop C5. Pero, kasi ito inviting po ito na laro. Meron kasi dyan, Knight takes E4. At common yan na ginagawa, kahit ako sa black po ginagawa ko yan. Ang idea po niyan, in case na capturein mo, hindi po yan tinigsa, pero ipakita ko lang, may DD5 po yan. And ang ending po niyan is parang ganito, equal lang, may malakas kang sentro. Goods po yan sa black. Ibalik natin, no? Yung ibang linya naman po na ganito, coach, ba't hindi capturein? Ayan, pakita ko lang ha. Takes, tapos capture. Di ba lamang po ng posisyon dahil yung king hindi safe? Hindi. Lugi ka agad yan kasi pagka D5 tatakbo yung kabayo, siguro magna Knight C3 ka, kahit tiraan ka lang po ng mga simple, kahit mag C6 lang o mag-develop ka, tiraan ka lang po ng Bishop to D6 o tapos later on, yan yung tinatawag ng artificial castling. Alam mo na kung anong dadating sa'yo, malakas na sentro pero Bishop lamang po ang itim. Balik natin doon. Kaya po napakaganda ng Knight takes E4 na yan. Pero sabi ni Dubob, wala akong pake. Etong sayo, Queen to H5 lang. Simple idea. Gusto pong matihin, gustong kainin. Ito pong pawn na dinipensahan ng napakagandang Knight to D6 lang. Yan po talaga yung linya. So pagka Knight D6 po kasi, inaatake po yung bishop while defending the pawn. So, ang ginawa po niyan, umatras ang Bishop to B3. Pagka Bishop to B3, nag-Knight to C6, ayun. Medyo mali na daw yun. Ibalik po natin. Kasi ang sinasuggest po dito ng engine talaga, or yung pinaka-common na tinitira, is Bishop to E7 castling. Pero ito pong kalaban ni Dubob, nag-Knight to C6. At dahil nag-Knight to C6 siya, bakit nga ba tinira yan? Gusto niyang depensahan. Kasi pag nag-Bishop E7, kakakain ito, mababawi eh. Ayaw niyang ibalik yung pawn. Gusto niya 1 pawn up siya. Pero sabi ni Dubob, ako Dubob eh. Eto tira Dubob. Boom! Knight to B5 lang. Anong idea niyan? Abay, libre po. Pero pag tinikman mo, mati ka. Diba? Sabi naman ni George, wag ka magulo, George na to eh. G6 lang ako. Lumayas ka. Siyempre, tumakbo yung Reyna. Ayun. Kailangan dito para may threat pa rin in case na kainin. Kundi, malilibre ng buo. Anyway, pagka Queen F3, tumira lang po yan ng Knight to F5. Abay,
question mark. Pero ano bang best move dyan, sir? Ang best move po, sabi ng engine, is F5. Kahit na mag-F5 ka, okay pa rin daw ang puti. Anyway, ano ba nangyayari? Pagka knight F5 kasi, may queen to D5. Wow, gusto talagang matiin. Hindi po makadepensa ng ganito yan kasi may takes doon. Kaya napilitan niya knight to H6 to defend. At pagka knight H6, tinirahan lang ni Dubob ng D4. Grabe. Anong reason? Simple, kakainin yung kabayo, mati kang ganun boy. Pero tinirahan niya ng number 1 engine mo, boom, D6 lang. Anong meron? Para pagka bishop takes H6 na ginawa ni Dubob, sinagot po ng bishop to E6, hitting the queen. Napatakbo po yan sa may F3 na mali. Ano man tamang tira? Grabe naman. Yung tamang tira, bishop G5. Ha? Yun daw yung tamang tira eh. Pagka bishop G5 daw, hindi po kasi makapture, di ba? May capture doon. So, ang gagawin, takes, tapos capture dito, tapos bishop takes G2. Ba, medyo magulo ah. Tapos pagka bishop F6, hitting the rook, pag tumakbo ka, may knight takes C7. Grabe, yan doon dapat gawin. Medyo magulo. Pero sabi ni Dubob, relax lang tayo konti. Baka masobrahan. Nag-go into F3 lang na sinagot ng bishop takes B3, tapos bishop takes F8. Ang gulo kasi ng laban eh. No? Ibalik lang natin. No? Meron po dito, coach, ba't hindi kinain libre yung bishop? By D5 eh. Yan, okay? Kaya hindi po kinapture, okay? So, ang ginawa is bishop takes B3 muna bago kainin yung H6 na bishop, pero kinapture na po yung F8 eh. Tapos, umatras sa C4. Ang ganda, may hataw dito, nakahang ito. Diba? Anong gagawin mo? Abay, bishop G7 lang. At pagka bishop G7, abay, eto matindi guys. Instead na igalaw yan, pag ginalaw kasi yan, let's say nag-rook ka dito, may bishop F6 eh. Tapos pagkatakbo po ng reyna mo, de kahit takbo na lang to knight A3, de goods na daw po yan for the side of white. Kaya hindi pwede yan kasi one piece up. Ang ginawa is kinapture lang yung B5. Abay, brilliant pala yun. Pagka-takes kasi sa B5, yes, libre po yung tore, pero hindi mo pwedeng tikman basta-basta. Alam niyo kung bakit? Pag kinapture kasi yan, hindi yan tinakes eh. May knight takes dito. Hit. Pag tumakbo ka dito, ito yung malupit eh. Queen to G5. Eh ano ngayon? Depensahan natin. Titirahan ka ng castling. Eh ano ngayon? Eh kulong to. Kulong. At dahil kulong yan, alam nyo ba, kahit na po parang quality down yan eh, anong gagawin muna ng puti dito? Walang matears eh. Di makakastling, no? Di malabas to. Pwede ba labas to? May queen G4 eh. Queen G4 lang. So, pagka takes, pawn takes lang eh. Grabe, matingin ka dito eh. Pusa gala. Hirap pa. Dito, rook. Ayun, no? Wala. Ingisay. Hirap. Ang hirap pong kumilos. Kaya ang ginawa po dyan ni Dubob, hindi niya kinapture yung tore. Huwag ka magulo. Kain na ako sa E5. Pagka-capture sa E5, nag-rook move na. Siyempre, umiwas. Bishop F6. Pagka Bishop F6, boom, knight takes E5. Grabe yung mga tirahan ng dalawa. Ang gugulo. Alam niyo yun, kinatake yung reyna, hindi iniwas. Kumapture dito, counterplay. So, ang idea, pag kinapture niya dito, may capture dito. Ngayon, pag tumakes ka dito, pwede din kasi ito eh. Anong gagawin? Bishop to C6. Grabe, pag kinapture mo, takes dito, di ba? Tapos may hit doon. Medyo magulo. Pero pinili ni Dubob, kinapture niya po yung kabayo. Pagka-takes po sa kabayo, nag-queen to E7 naman. Matindi din eh, no? Bakit po siya nag-queen to E7? Para pagka-takes mo dito, just in case. Kasi pag kinapture mo agad, kakain dito eh. So ngayon, pag tinakes mo dito, anong pinagkaiba niyan? Queen takes E5 eh. Saan pupunta yung king? Saan pupunta yung king? Hindi po pwedeng marang eh. Labas tayo ng konti. Tirahan ka ng king D7 lang. Ang kasunod ito, yung king mo nasa gitna. No? Grabe, ubos. Kaya balik tayo doon. Ang ginawa is nag-castling lang. Pagka-castling, hindi pwedeng kainin basta-basta kasi may capture doon. Tumira po ng bishop to C6 muna na sinagot ng queen to C3. At pagka queen to C3, libre po ito. Kaso, titirahan ka ng ganun. Tapos aalis na ganun, yung king mo nasa gitna, mangingisay ka dyan. Kaya ang ginawa is kinapture mo na yung bishop. Pagka-capture sa bishop, nag-knight to F3, and then nag-F6. At ang ending,
Abay, after all the kaguluhan, sacrifice, one pawn down si Dubov. Pero according sa engine evaluation, equal yan. And according sa Dubov evaluation, trip niya yan. Ang ibig kong sabihin, si Dubov pag naglalaro, kung hindi nyo pa siya kilala, kaya ako po idol to, laging may sacrifice yan. Ano yan, automatic may pawn sacrifice yan sa mga laro pag gusto niya ng magulo talaga. At eto na nga, one pawn down siya, pero yung king po ng black nasa gitna. At makikita nyo ngayon yung mga sharpness niya pag ganito pong atakehan eh. So pagka F6 dumipensa, nag-rook to E1. So magsasacrifice po siya dyan. Ang ginawa, tumakbo yung king. Pero sabi ni Dubov, tumakbo ka pa, magsasacrifice nga ako eh. Brilliant sacrifice. Yan si Dubov. Yan ang idol kong si Dubov. Siyempre, kakapturein mo yan. Pag hindi mo kinapture, mangingisay ka eh. O, may mga discovery. Ayan o. Diba? Pwede din capture dun. Nasa gitna yung king mo eh. Anyway, kinapture. Pagka takes, rook takes lang. Of course, wag queen. Kasi pag inanyin mo, talo ka agad. And then dito po, abay, dahil sa matinding pressure, puro kaguluhan, sacrifice na binigay ni Dubov, abay, medyo nag-blunder na po yung kalaban. Kasi, it turns out, equal pa rin yan. Pero ang hirap makita ng mga tira. Kasi lahat ng tira talo eh. No? Ipapakita ko muna yung tinira ng kalaban. Ang tinira niya po is queen to F6. Losing agad. Bakit? Nasimplihan. Meron pong rook to E8 eh. Ano ngayon? Pwede naman tumalon yan. Let's say dito. Hindi po dito maganda kasi may check. No? Nakapin kasi. Kaso, sinimplihan na naman. Nag-sacrifice siya ng pawn, nag-sacrifice siya ng kabayo, sacrifice niya na din yung tore. Grabe si Dubov, pinakain yung tore. Pero actually, hindi po siya kasi matakes. Pag pumunta ka po dito, malilibre po yung tore, di ba? Ngayon, pag kinapture mo naman yan, libre pa rin yung tore at sunod-sunod, mauubos yung pyesa mo. Rook E1, takbo ka dito, mate, hindi pala mate, may mga harang pa ng reyna, pero matatalo din eventually. So, yun po ang nangyari sa laro. Grabe, kasi medyo panic time na din, 1 minute eh. Anyway, ano bang best move? Ang best move po is dito, Queen to H4. Ayun. Queen to H4 pala ang best move. Ang mangyayari pagka Queen H4, tirahan daw po yan ng G3. Tapos Queen to H6 with a check. Tapos pagka Rook to E3, Rook E3 daw ang best move eh. Ayan daw ang gagawin para may check ka dito, mamatihin mo. Titira po yan ng G5. Medyo mahirap lang makita yung mga tira-tirahan, pero ano yan, equal lang daw. And then Queen to B4, tatakbo yung King, G7, and then mag-Queen to C3, and pwede ng tabla to eh. Hindi po pwede yung ganito, ang alam ko eh. Queen to F6 is lost because of check. No, tapos pagka King G6 mo, Queen to D3, wala mangingisay po. Mangingisay. Hindi pwede ito eh. Kasi may ganun. Anyway, Queen H4 ang tamang tira. At dahil doon, ayun, nanalo si Dubov. Tabla na lang kailangan game 2. Eto, game 2. Dubov pa rin. Anong ginawa ni Dubov? Pakita natin ha. Black naman si Dubov dito. So, nag-C4 po yung kalaban, tinirahan ng knight F6 at symmetrical lang. Pero nag-E6 para makapag D5. Tapos D4 yan, linya po ito eh. Talagang popular din ito na linya, ginagamit ko to eh. Ito po yung Tarrasch eh, Tarrasch 2 knight separation. So, nag-Bishop G7, kinapture, Bishop C5, ayan no. So, kala mo 1 pawn down dahil sa D5, hindi. Ganyan yung laro nila nung sa standard na uwi sa table. O, ayan. Pero grabe, aggressive pa rin si Dubov. Aggressive si Dubov dito. Binigay yung pawn. Pero okay lang. Kasi may capture dun later on. Hindi nga kinapture agad eh. Gumanito muna. Layas. Pagka-layas, atake. Layas na naman. And then, ayun, layas story. Grabe si Dubov dito. Nag-knight to E5. Intending to go knight D3. Bukod sa depensa sa bishop. Gumanon. Kinapture, takes, ayun, nakain. Biglang lumamang na. Pero sabi ni Dubov ako eh. Eto gagawin ko dyan. Tumalon yung kabayo, of course, makaka-capture. Nag-knight to D3, nag-queen to E3, knight takes lang, inaatake yung tore, na sinagot ng rook to C1. And after rook to C1, teka lang, Dubov ako ah. Anong gagawin ko dito? Di mag-sacrifice. Ayan no, pinakain yung tore ng buo. At pagka rook to A3, hindi po tinakes yan.
Hindi po yan tinakes eh. Ano bang mangyayari pagka takes? Libre. May capture dito. Tapos pagkatakbo mo dito, eh ano ngayon? Nakain yung tore. Kabayo lang yung na-capture. Mayroon knight dito, hitting the rook. Tapos ito, kasunod. Pasado lahat to, depensa. Kasi kung di, mamatiin ka ng smoother checkmate eh. So, capture, takes. Ayan, may threat dito. So, didepensa ka lang para hindi ka mamate. Eh, wala eh. Kahit magtulak na lang. Eh, tabla lang kailangan. May pass pawn winning na yun eh. Okay? So, ibalik po natin doon. Hindi kinapture. Go. Tumulak na lang. Kaso, ganun pa rin. Tumakbo lang. Medyo tumagal lang ng konti. And then, rook lang doon na pa-resign na siya, baby. Kasi tabla na lang po ang kailangan ni Dubov. May tira pa naman na ganito. Kaso, pagka rook takes d4 mo, this is still waiting. No? Kahit ata queen takes na para endgame na tapos tulak. Kaya nag-design. At dahil doon, nag-move on. Ito pong si Dubov sa round number 4. Manunod pa tayo. Ngayon, may nagki-criticize sa style ni Dubov. Pag-usapan lang natin to ng konti. Kasi, ang weird po ng ginagawang style ngayon ni Grandmaster Dubov sa World Cup. Yung style niya po actually is medyo nagsasakripisyo po siya ng kanyang rating. Ito kasing ginagawa niya. Pakita ko po yung kanyang mga naging standing or laro. No? Ito po, nung round 1 po, bye po siya eh. So, move on agad. Ngayon, nung round number 2, ang style niya po, easy draw. Ayan, tingnan niyo po yan. No? Easy draw. So, nag-offer lang ng draw. Yan, hindi nga tinuloy. Hanggang dyan lang natapos. No? Ayan, no? Ayan, i-endgame niya lang mabilis. Draw. Wala siyang pakialam. Pati yung 15 plus 10, ayan, no? Tinatabla niya lang, wala siyang pakialam. Itatabla niya lang din, wala siyang pakialam. Tapos, uubusin niya pag mababa na oras. Ganun ginawa niya, Inubos niya dito sa endgame, inubos niya dito. Okay, ganun din kay George Mayer, Ang aga, tingnan niyo, tabla yan, hindi tinapos yan, eh. Dito, nag-endgame sila, pero napakadaling endgame niyan, opposite bishop, tabla agad. Tapos, eto, tinabla lang din. Tingnan mo, nag-offer ng draw, kahit 1 pawn up yung kalaban, nagka-opera ng draw. At eto yung malupit, naka-livestream ako nito, eto, ang tagal ko naghintay. Ang tagal ko naghintay, tapos pagdating, move 6, offer draw agad si Dubov. Tabla agad. Pero, yun nga yung style niya eh. Tapos, pagdating sa mas mababang time control, boom, saka siya atake at titira ng mga magugulong tira. So, may nagkikriticize dyan. Bakit daw ganun ang weird? Talagang sinasadya itatabla, tapos ubusan sa rapid. So, basically, for Dubov, hindi ito standard. Ano lang to? Parang dinadala niya lang halos sa blitz 10 minutes 10 minutes game, doon niya tinatalo. No? Ako naman, malakas sa rapid si Dubov World Rapid Champion yan ba't niya papahirapan yung sarili niya sa standard? Di ba? Genius din ang ginagawa ni Dubov Ang problema lang, ang malaking setback po dyan, yung kanya pong rating. Nauubos yung rating niya dahil dyan, bumababa na siya ng bumababa. Tingnan nyo po, 26.84. Tapos minus na yan Malaki na minus na dahil sa mga tabla No, siguro mga nasa minus na yan. 4 na tabla sa 2,500. So, baka ang minus niyan, mga nasa 8 siguro. 8 to 12 points. Hindi ako sure. 8 to 12 points. Ganun na yung minus niyan. Anyway, Dubov na yan Abangan natin yung mga susunod na laban. Ang importante, binibigyan niya tayo ng exciting game. Ayun ay para sa akin. Anyway, bago pa tayo mag-end, tingnan mo natin yung mga nag-qualified sa round number 4. Ito na po ang mga qualifiers sa round number 4. At ayan na nga po, nalaglag. Ito pong si Gukesh. Kaya nagmumon si Sven kalaban si Shan Sargyan. Tapos si Yu Yang Yi, nilaglag niya si Laina, si Narayanan. Kalaban niya po si Sindarov. Si Grandelos nilaglag si Mami Jarov. Kalaban niya si Pentala Hari Krishna. Maganda laro ni Pentala recently. Alexei Sarana, tinalo niya po si Van Poris. Tapos itong si Jose Martinez, pinagdududahan na engine yan. 2-0 niya po over the board si Noderbeck. Grabe, no? Si Pranab, tinalo niya po yung tumalo kay Wesley. Tapos makakalaban niya ngayon si Noderbeck Yakubawe. Ito naman si Wonderlian, tinalo si Ben Rasmus na makakalaban si Gabriel Sargsyan. Yung tumalo po kay Nepo, yung tinalo ni Gabriel Sargsyan si Gosh. Lekwang Lem, kalaban niya po si Kartik Bentikaran, tinalo si Bogdan Daniel Deyak. Ayan, Matias Blubawong, kalaban si Alexander Domchenko na tumalo kay Anish Giri.
Pragnananda, yun, nag-qualified. Kalaban niya po, ay, nako, magandang laban to. Danil Dubob. Ayan, ang makakalaban ni Prag. Si Idol Danil. Long game to. Ako, ang hula ko dyan, hindi papayag ng tabla sa simula itong si Prag. Ilalaban niya po yan hanggang dulo dun sa standard. Danil naman, masaya mapunta sa rapid. Lamang siya sa rapid kay Prag eh. Okay, Bidit, laglag din, tinalo ni Sam. At si Erdogmus, yung batang GM, tinalo ng Richard Rapport. MBL, grabe oh. Armageddon lang. Tinalo niya sa Armageddon si Vladislav. Sakit sa puso nun. Oh, tapos as Alexei Grebnev, tinalo niya si Istamatis Korkulos. Anong haba ng pangalan? Esepenko, pasok. Kalaban si Vincent Kamer. Alright, si Wei pasok, kalaban si Madsudlo, Samsabian, kalaban yung tumalo kay Niman na tinalo din si Michael Adams, si Lorenzo Lodici. Grabe ha. Lebon, kalaban si Watsasek na tumalo po kay Fedosiv. Peter Leco, maganda yung laruan, tinalo niya yung batang Kirill Elisenko at kalaban niya ngayon si Arjun Rigaisi. Yan po yung kabuuan ng round number 4 na mangyayari. Okay, so muli, ito po yung Coach Pinamaster Day yung Kauso. Abangan niyo po yung mga susunod na video. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like, share, follow, and subscribe. Bye-bye. Salamat sa support.